Magandang gabi mga DIY. So, meron naman tayong bagong update sa ating bagong gawa. Kagagawa ko lang ito ng ngayon mismo mga DIY. Itong isa pang order natin na portable emergency light. So, papakita ko lang sa inyo mga DIY yung update natin o bagong may dinagdag tayo ng konti dito sa ating gawa. So, yung gamit natin ngayon na charging module mga DIY is yung TP5100. So sa update nga ito mga DIY ay kung nakikita nyo ang previous video natin na TP5000 yung gamit natin, ay gumamit pa ako ng back converter DC to DC step down kasi gumamit tayo ng dalawang charging input. Ito ay sa type C at ito namang isa ay 5 to 36 volts nung una natin gawa. So subukan natin ngayon gumamit ng 5,000 o TP5100 na charging module. So tulad po nitong mga DIY. So ito ang TP5100 charging module for lithium ion battery 3.7 volts. Okay. So gaya ng sinabi ko, hindi na tayo gumamit ng DC to DC back converter na power supply dahil ang charging nito, itong klaseng TP5000 at nakikita nyo lapit natin, hindi siya nakabukas. Ito yan, yan. Ang nakalagay niya ang voltahe ay 5 hanggang 15 volts. Maximum nito ay 18 volts na pwedeng diretso na dito. So hindi na tayo gumamit ng PC to DC. Sinubukan natin to at na full charge naman siya natin. Okay, so nabawasan ang ating gamit ng DC to DC kasi yung ito ay hanggang 15 volts, maximum 18 volts ang input dito. So unlike sa TP5000 na 5 volts hanggang 9 volts lang po ang kanyang input. So hanggang 9 volts, so hindi na tayo makagamit ng pwede tayo gagamit dito hanggang 9 volts lang. Kaya ginamitan natin ng back converter na LM2596 para makacharge tayo ng mula 6 volts hanggang 36 volts na charger yung gamit. So yun ang pagkaibahan ba. Saka meron pa akong bagong update mga DIY. Kung nakikita nyo sa gitna yan, medyo sa palagay ko, sa tingin ko lang mga DIY, kung sinubukan ko ito ilawin, medyo mas malakas pa siya ng kunti kaysa dati nating ginawa dahil yun ang modification na ginawa ko. Yung BMS niya ng positive and negative puntang battery ay nilagyan ko ng capacitor. Nilagyan ko ng electrolytic capacitor na 470 UF on microfarad ang 10 volts. So kung sinubukan ko pailawin to, mas malakas pa siya ng kasi iba ang kuha talaga sa cellphone mga DIY, pero sa personal, sa physical niya mas lumakas talaga siya ng konti para doon sa una kong gawa. So ito lang modification ko, lagyan ko lang ang BMS niya ng filter. So alam pa naman natin na dito na filter na yung voltahe, pero nilagyan ko pa siya ng filter capacitor. Paglagay dito, kasi itong electrolytic capacitor, may indicator naman ito na negative and positive. So i-parallel mo lang siya sa negative and positive. Kasi ang capacitor naman, filter, nag-store din siya ng voltahe. Kung ilan ang voltahe dito sa battery ng 11.7, yun ang i-hold siya dito. So, yun ang modification na ginagawa natin mga DIY. Nilagyan ko siya ng capacitor. Tapos dito, upgrade natin to. Gumamit ako ng 5,000. First take ko to. First na gawa ko na 5 TP5000 ang ganito at TP5100. So yun lang DIY. So ang TP5100 na charging module ay wala siyang kasamang by lead o yung indicator lead niya. So siyempre nagsipira tayo ng bigay. Ipakita ko sa inyo yung
LED indicator na binili natin si Padetli kasi wala itong kasama. Unlike sa TP5000, meron na siyang kasama. So, pakita natin sa inyo mga ka-DIY. So, ito na po yun siya mga ka-DIY. So, 50 pieces to 20 pieces to. Kuha ko tayo ng isa sample. 20 pieces po ito. Ito. Yan. So, indicator LED, ang fully charged na dito, blue ang kulay. Then, red ang charging. So, ang placing naman dito sa paggamit ito, meron siyang resolve. Actually, meron naman siyang indicator dito, mga ka-DIY. Kung nakita nyo yun. Yes, focus. Then, iilaw yan ng blue. So, sinuplayan mo siya ng voltahe na wala pa siyang nag-i-in kayo ng 4.2 volts dito ay iilaw siya ng blue. So dito kung makikita nyo sa mga paa ng ating LED indicator, hindi siya pareho ang haba. So mayroong pinakamaikli. So yung sa gitna, automatic sa gitna na yun. So ang placing dito, kung paano siya ilagay sa tamang posisyon. Kung nakita nyo yan, may tatlong butas. Dito sa gilid, sa tapat, mayroon siyang resistor. So yung pinakamaikli na paa ay dyan mo ipapasok. Tapos siyempre subukan yung supplyan dito ng mag-in kayo ng voltahe dito. Mag-in kayo ng 5 hanggang 15 volts. So iilaw siya ng blue kung wala pa siyang nakakarga dito. So para malaman nyo, iparehas nyo lang ang kulay kasi pwede mong baliktarin yan, test nyo. Tapos pag nagpareha na siya ng color, kulay dito sa kanyang built-in na indicator. So yun ang posisyon niya. So nasubukan ko na kanina to. Ito naman, itong pinaka maikling paa ay dito yan tatabi sa yan. Ayaw mag-focus. Kung nakikita niyo, yan. Ayaw talaga siya mag-focus. Kung nakikita niyo sa gilid, meron siyang resistor. Diyan siya nakatabi. Yan ang kanyang configuration. So, dito mga ka-DIY, so, wala siyang metal dito na tulad ng TP5000 na pwede mong lagyan ng heatsink. Ibig sabihin, hindi to kailangan ng heatsink. No? Wala siyang heatsink. Either 5, 6, 9, 12, or 15 volts ang gamit niyo dito na charger. Pwede na siya. Hindi na kailangan ang DC to DC buck converter. Kung TP5100 na charging module ang gagamitin niyo. Okay? So sa TP5000, gumamit ako, kung nakita niyo una kong video na buck converter kasi supplyan ko siya ng mataas na voltahe. Hanggang 36 volts ang kaya na yan. Yung drive dito. So yung medyo upgrade ko ng konti, nilagyan ko na siya ng capacitor. So, dito ko siya nilagay kasi kung dito ko ilalagay yan sa out, pag o-off mo, matagal siyang mag-off, medyo may ilang seconds pa kasi mag-hold ito ng voltahe itong capacitor. So, dito ko siya nilagay sa battery. Although ang battery naman ay regulated na siya DC, filtered na yung current ng battery, yung voltage ng battery, pero mas makakatulong ito siya to hold or to store voltage. So 10 volts, 470 UF lang yung ginagamit ko at dito. So, binili ko siya secretly. So mabili din online to, makikita niyo, search niyo lang. So yun lang mga ka-DIY, at dalawa itong nagawa natin na bago pa yan. Okay, so yun lang, maraming salamat mga ka-DIY.